Okay. Ito naman pag-usapan natin mga kababayan. Pasensya na kayo, medyo hindi ako jolly ngayon. Tuyong-tuyo kasi yung katawan ko. Kulang sa ano, pampagana. Joke lang, mga kababayan. Okay, ito pag-usapan natin. Congressman Richard Gomez nagsalita na po hinggil po dito sa pagkakadawit ng kanyang pangalan at itong si Lucy Torres dito sa nangyaring ambush kay Kerwin Espinosa. Mga kababayan, pakinggan po natin etong pahayag ni Richard Gomez na sa halip na sagutin at imbestigahan, mga kababayan, ang paratang nito ni Kerwin Espinosa, ay iba po ang kanyang sinasabi dito. Style din ng mga Duterte, style din ng mga DDS. Bakit sinasabi mo yan, GP, na gano'n ang style? Kasi nga po, mga kababayan, pakinggan ninyo kung ano sasabihin ni Richard Gomez dito. Leyte 4th District Representative Richard Gomez said he finds it hard to believe the reported assassination attempt on Albuera mayoral candidate Kerwin Espinosa. Gomez questioned Espinosa's credibility, citing his admitted involvement in illegal drug activities in the Visayas region. He also pointed out inconsistencies in Espinosa's statements and said he is still gathering facts about the incident. Espinosa, however, maintained that the attack was politically motivated and refuted claims that it was staged to boost his campaign. He directly accused Gomez, his wife Ormoc Mayor Lucy Torres, and City Police Chief Colonel Ray Dante Ariza of being behind the attack, claiming that Ariza was following orders from the couple. Espinosa said no one would fake an attack that nearly hit the heart and believes he was spared for a reason, adding that he still has a purpose in serving his town. Aside from Espinosa, his sister vice mayoral candidate Mariel Espinosa Marinay and a minor were also shot. Okay, anong sinasabi dito ni Congressman Richard Gomez, mga kababayan, mga ka-GPnatics? Ay, hindi nyo pala nakita, no? Sorry. Hindi ko pala napakita dyan sa inyong screen. So, ang binabanggit dito ni Congressman Richard Gomez, mga ka-GPnatics, bakit daw natin papaniwalaan itong si Kerwin Espinosa? Ha? Gayong ito daw si Kerwin Espinosa ay wala daw siyang credibility. Tingnan nyo mga kababayan, wala daw siyang kredibilidad. Bakit daw natin paniniwalaan? Unang-una, mga ka-GPnatics, dapat itong si Richard Gomez ay hindi po nagsasalita ng ganyan. 'Di ba? Imposible naman na pineke lang ni Kerwin Espinosa ang pag-ambush sa kanya. Kasi sabi ni Richard Gomez, ginagawa lang 'yan kasi para ma-boost yung kanyang yung kanyang pangangampanya. Biruin nyo, tapos sasabihin niya na sinungaling 'yan. Wala yang kredibilidad. Ibig sabihin, mga kababayan, yung mga salita ni Kerwin Espinosa ay gusto niya kaagad haluan ito na wag nating paniwalaan. Ibig mo bang sabihin, Richard Gomez, na yung pagbaril sa kanyang dibdib, 'di ba? Na double action pa yung baril na ginamit sa kanya, yun ay gawa-gawa lamang. Napaka-imposible naman, mga kababayan, na ako siguro kahit gusto kong manalo sa politika, hindi naman po ako siguro magpapabaril ng ganun basta-basta. Kalokohan naman yan, di ba? Ayan maliwanag dito yung pahayag ni Richard Gomez. Do not believe somebody like him who has no credibility. And self-confessed drug lord, he will not do anything good for mankind. Di ba dito palang sinisiraan niya na yung credibility ni Kerwin Espinosa? Wag daw paniwalaan. Kasi wala daw credibility itong self-confessed drug lord na to. He will not do anything good for mankind. Sabi niya, wala yan na gagawin na matino. Aba, mga kababayan, ang pinag-uusapan din natin dito ay paano napunta sa lugar ni Kerwin Espinosa ang mga tao. I'm not saying sila yung involved. I'm not saying that this incident is related really to Richard Gomez and Lucy Torres. It just so happened, mga ka-GP, na nagtataka tayo. Bakit nung pinasundan yung mga police or yung bumaril kay Kerwin Espinosa ay
natagpuan nila yung mga civilian na pulis. Sila ay mga civilian na pulis ng Ormoc, Leyte. Hindi po ng Albuera. Mga kababayan, anong gagawin mo doon sa Albuera? Yun ba ang iyong tawag dito, 2-0? Yan ba ang area of responsibility mo? Bakit kayo nandyan? At hindi lang basta isa, magkakasama kayong lahat. Diba? Di ba dapat ang unang gawin dito ni Richard Gomez ay imbestigahan, hindi yung sirain. Yung pronouncement or yung statement ni Kerwin Espinosa, dapat ang gawin mo dito. Sige, imbestigahan natin kung sino talaga ang may kasalanan. Kung sino talaga yung mastermind ng ambush na ito. Dapat ganoon eh. Mga kababayan, hindi. Huwag yung paniwalaan. Ibig mo bang sabihin, Richard, okay, kasi once pag sinabi mo na huwag paniwalaan, yung taong ito na wala namang credibility, ibig mo bang sabihin yung pagbaril sa kanya ay peke? Parang ganun yung sinasabi mo. At ano pa yung huwag paniwalaan? Hindi naman siguro mga kababayan na hindi naman niya sinasabi na kayo ang mayroong kasalanan. So the only thing in my mind na sinasabi mo na huwag paniwalaan ay yung pagbaril sa kanya. 'Di ba? Yung pagbaril sa kanya ibig sabihin gawa-gawa. Aba mga kababayan, yan siguro ang pinakatanga na gagawin ng isang politiko, magpapabaril ka tapos sa may puso, malapit. Dahil alam mo, napakadelikado yan. Lumihis lang ng konti yung bala, patay ka na. Diba? Magpapabaril ka sa sniper, mga kababayan, o kaya kahit anong baril. Aba, tumagilig ka lang ng konti na ganyan, wala na. Tsugi ka na, sigurado. Oh. At sinabi naman dito, mga kababayan, ito daw si Kerwin ay self-confessed drug lord. Di ba sabi ni Kerwin, hindi naman talaga ako drug lord. Ang problema lang, noon, ipinapaamin ako. Kung hindi daw, ako ay papatayin din kagaya ng tatay ko. Mga kababayan, wala naman siguro sinabi na, di ba ang batas po, kapag halimbawa ikaw ay pinilit sa pagsisinungaling, di ba, kahit sabihin mo na nagsinungaling ka sa bagay na yan, mapapawalang sala ka kasi pinilit ka lang eh. Kahit walang katotohanan yung sinabi mo, dahil pinilit ka lang. Parang ano yan, mga kababayan, ganito. Halimbawa, may isang tao, etong si Johnny, inutusan ko siya. Bang, nakikita ka dyan. Si Johnny, inutusan ko siya na tigiin yung isang tao. Kapag hindi niya ginawa yon, si Johnny naman ang mapapatay. Di ba mga kababayan, pag nag-imbestiga tayo, etong si Johnny hindi yan makakasuhan. As long as na ito ay pinilit siya, mga kababayan, kung yun ay ginawa niya doon dahil kapalit yun ng kanyang buhay, mapapawalang sala pa rin itong si Johnny. Kung sino yung pumilit sa kanya, yun talaga ang may kasalanan. Uy. Teka lang guys wait lang. Loko tong asawa ko eh. Kanina ka pa dyan eh. Nakatambay sa likod. Nadidistract ako, may maganda sa harap ko eh. Melanie Enriquez, what? Oh, what the heck? Kung dito pa nakatira mga nagsampa ng kaso sa Hague, baka inisa-isa na rin sila lakas na witness yan si Kerwin. Isa pa yan, mga ka-GPnatics. Isa pa yan sa nakikita kong dahilan. Kasi si Kerwin, isa rin yan sa mga witness talaga. Isa yan sa mga haharap na witness ng ICC. Diba? Diyan sa kaso nitong si Digong Duterte. Hindi natin alam. Sabi kasi ni Kerwin, eto daw si Richard Gomez ay bata daw ng mga Duterte. And sabi ko kahapon, ako ay nag-research noon, itong si Kerwin, pinangalanan niya ni Leo Laraga ng CIDG, ito ay protector daw ng droga.
Pero itong si Kerwin, mga kababayan, nung napatay ang kanyang tatay, kasabay ng kanyang pangungumpisal or kasabay ng kanyang statement na si De Lima ay sangkot sa illegal na kalakaran ng droga, mga kababayan, sinabi din niya na itong si Richard Gomez ay malinis. Kaya nga sabi ko, kung ako ay may pagkakataon, tatanungin ko rin si Kerwin. Kung pinalitan mo yung statement mo tungkol kay De Lima dati at binawi mo, yung statement mo ba kay Goma ay binabawi mo rin? Kasi siya ang naglinis ng pangalan yan eh. Diba? Hindi yan natanong sa hearing, mga kababayan. At nakita natin, diba? Kayo po ay nag-agree na itong si Richard Gomez noong iniimbestigahan si Kerwin, hindi siya mapakali. Siya ay isa sa mga nag-i-intimidate kay Kerwin Espinosa. Pinagtatanggol pa nga ni Richard Gomez si Colonel Marcos. Sabi ni Alaga po 143, may sinabi si Mami Pebbles na gagawin daw dapat ni Sara yan, mga gawain nila sa iba binibintang. Talagang gawain talaga nila yan. Kay dito, Duterte nang galing yan eh. Stanley Duterte yan, yung tanim ebidensya. J-Lo, nililihis na kaagad ang issue, hindi pa siya pinagbibintangan, sinisira niya agad ang credibility ng biktima. Yun nga po yung sinasabi ko, di ba? Imbis na sana siya ay mag-imbestiga, mga kababayan, iba na kaagad. Sinisira niya yung kredibilidad ng tao, sinisira niya yung pagkatao ng tao na huwag paniwalaan sa kanyang mga sinasabi. Kaya nga ang tanong, yung pagbaril ba dito kay Kerwin, sinasabi mo na peke? Doon pa lang, mga kababayan, meron ng makakapunto sa kanya doon. Kasi nakita natin, may butas talaga, tumagos doon sa kanyang likod. Ano yun? Gawa-gawa lang? May tao ba na magpapabaril lang ganon, mga kababayan? Okay lang. Masasabi ko kung magpapabaril ka dito sa mga hita, diyan sa mga braso, yan, masasabi natin pwedeng gawing peke yan. Pero yung dito, mga kababayan, isang pagkakamali mo lang, ay bye-bye ka, kwento ka na lang. Diba? Sabi ni Melanie Enriquez, Richard, maybe you are a person of interest, investigate ASAP. Sana nga, ito ay imbestigahan na rin at sana maging COMELEC control ang Albuera at ang Ormoc, mga kababayan, dahil matindi ang mga labanan dyan, di ba? Sana itong ano na to, pag sasalita ni Richard Gomez, gumawa rin sila ng hakbang sa pag-iimbestiga doon sa 7 person of interest, na which is mga police mismo ng Ormoc City. Hindi, yung akala nga natin sa pelikula lang nangyayari, mayroon palang katotohanan eh. Ang mga nangyayari sa pelikula, ako, mga kababayan, naniniwala na mayroong mga basihan, yung mga nangyayari dyan sa pelikula. Hindi basta magiging creative yung mind ng isang tao kung wala pong pinagbasihan ang mga pelikula na yan. Di ba, Naomi? Grabe ka, Richard, At syempre, mga kababayan, ito naman ang pag-usapan natin.